Isang pinagpalang gabi po sa buhay ng bawat isa. Amen? Amen. At sa araw na to, ito po ang araw na binigay po ng Lord sa atin na para siya po ay sambahin, pasalamatan at itaas sa lugar na ito. Amen? Amen. At sige po, bago po tayo magsimula ay turn off or silent mode po muna natin ang ating pong mga cellphone para po habang tayo po ay sumasamba, nakikinig po ng word po ng Lord ay hindi po tayo maistorbo at makapag-focus po tayo sa gustong gawin ng Lord sa oras na to. Amen? Amen. Sige po at tinaanyayahan ko po ang bawat isa na tayo pong lahat ay tumayo. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at bigyan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. Sige po, i-welcome po natin ang presence ng Lord through our hands, through our clap. Yes, Lord, we glorify you, Lord. We worship you. We welcome you, Lord, in this place. We honor you, Jesus. We honor your name, Lord. We welcome you. Come on, come on. Clap your hands. Clap your hands. Hayaan natin na buksan natin ang kalangitan sa lugar na ito. We open the gates of heaven, Lord. We open the gates of heaven today, Lord God. Oh, we glorify you, Lord. We glorify you, Jesus. We honor you, Lord. We give you praise, Lord. We give you adoration. We give you worship, Father God. Hallelujah. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Let us lift our hands to the King of all kings, to the Lord of all the lords. Oh, Lord. We glorify you, Lord. We glorify you, Lord. We honor you, Lord, in this place. Hayaan mo, Panginoon, sa lugar na ito, Lord. Maranasan ka namin, Panginoong Jesus. Sweet precious Holy Spirit, come right now. You are very welcome in this place. You are very welcome to pour out your glory. You are very welcome to pour out your presence in this place, Lord. We honor you, Jesus. We honor you, Lord. Hayaan mo, Panginoon, sa hapong ito, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Dinadala namin, Lord God, ang aming puso, Lord, ang aming buhay, Panginoon, sa iyong paanan, Lord God, sa iyong trono, Panginoong Jesus. Allow us, Lord, to touch your heart today, Father God. Allow us, Lord God, to reach you, Lord. Hayaan mo, Panginoon, sa oras na ito, Diyos, maabot ka namin, Panginoon. Mapasaya ka namin, Panginoong Jesus. And today, Lord God, we open our hearts, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na patawarin mo po kami, Lord God, sa aming mga nagawang kasalanan, O Diyos. Mga nagawang pagkakasala, Lord God, pagkukulang, Lord, sa iyong paanan, Lord God. At wag mo hayaan, Lord God, na kami ay papasok, Lord God, ng Holy of Holies, Lord God, na may kahit anong dala, Lord God, o kasalanan, Panginoon. Today, Lord God, cleanse us, Lord. Cleanse us, Father God. And today, Lord God, we ask, Lord God, your presence, Lord God. We ask, Lord God, your peace, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, na nakakaranas, Panginoon, na kabigatan, Lord God. Pagaanin mo, Lord God, ang bawat pasanin, Panginoong Jesus. And we are here right now, Lord God. Hindi dahil, Lord God, sa anumang bagay, Panginoon, Lord God. We are here today, Lord, to worship you, Lord God, to give you thanks, Lord, to give you glory, Father God. Today, Father God, we expect something new, Panginoon, something new, Lord God, na ibibigay mo sa buhay ng bawat isa, Lord God. Give us your word today, Father God. Ikaw po ang siyang manguna sa gawaing ito, Panginoong Jesus. Sweet precious Holy Spirit, take over in this place. We honor you, Lord. We glorify you, Lord God. And today, Lord God, we are ready, Lord God, to worship you, Lord God. We are ready, Lord God, to bring our offering, Lord God. We are ready, Lord God, to bring our hearts today, Father God. Sa lahat ng karangalan, Lord Diyos, kapurihan, Lord God, pasasalamat at pagsamba. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin si Jesus. Amen.
Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen! Amen! Lord, we give you praise, Lord, today, this afternoon. Sa oras pong ito ay bibigyan po natin ng kapurihan ng ating Panginoon dahil siya po ay dakila at walang katulad sa ating mga buhay. Amen? Amen? Amen po ba? Parang walang tunog eh. Amen? Bigyan pa po natin ng isang malakas na palakpak ang ating Panginoon. We give you praise, Lord. We give you glory. We give you honor, Lord, this afternoon. We give you praise, Lord. We give you praise. We give you praise. Hallelujah. Sige po, palakpak po natin ating mga kamay. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Sige pa, palakpak po natin ating mga kamay sa Diyos. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. We give you praise, Lord. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord, we love you, Lord. Hallelujah. Mahal na mahal kita, Panginoon. At kailan may di kita ipagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay at habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Habang buhay, pagpupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Yes, Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita
po, bigyan po natin ng malakas na palakpak ang ating Diyos. Yes, Lord, we give you praise, we give you glory, we give you honor, Lord. Today, to you belongs all the glory, Lord. We give you hallelujah to you, our King. Hallelujah, Lord. We worship you, Lord, today. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. And let the nations rise to give honor and praise to your name. We worship the Lord, and let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. We worship the Lord. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. And all the heavens shout your praise. Come on, worship the Lord. It's our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Worthy is the Lamb. We worship the Lord. Seated on the throne. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. We worship the Lord, Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. We worship the Lord. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came and gave amazing grace. Thank you, Lord. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hand. You washed me in your cleansing flow. Now all I know that your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on
is the Lamb. Worthy is the Lamb. Seated on the throne. We love you, Lord. We love you, Lord. We crown you now with many crowns. You reign victorious, high and lifted up. Jesus, Son of God, the darling of heaven, crucified. Hallelujah. Worthy is the Lamb. Say it to the Lord. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. We crown you now, Lord, with many crowns. You're always, Lord, victorious in our lives. In every seconds, in every hours, Lord, of our breath. Hayaan mo, Lord, na ang buhay namin, Lord, ay para sa iyo lamang. Sa bawat galaw namin gagalawin ay para sa iyo lamang, Lord. Lagi namin maabot, Lord, ang iyong puso. For you are worthy, Lord. For you are worthy, Lord. Your love is unending, Lord. Your mercy, Lord. Your mercy, Lord, is forever. Your compassion, Lord, is deep, Lord. Is wide, Lord, in our lives. Kaya, Lord, hayaan mo, Lord, sa bawat saglit, Lord, ng aming buhay. Sa oras na ito, Lord, mabigyan ka namin ng ngiti, mabigyan ka namin ng karangalan, Lord, at maabot, Lord, namin ang iyong puso. We give you praise, we give you honor, Lord, today. At Panginoon, sa iyo namin binibigay ang mataas sa papuri, mataas sa pagsamba, maluwalhati ka magpakailanman. Ito nga po rin namin dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen, Amen. At sige po, bigyan po natin ng isa pang malakas na palakpak ang ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Praise God. Amen. Kasya pa ba? Pinagkakasya? Pagkasyahin natin. Ayan, punong-puno po tayo. Talagang pasensya na po sa mga nandun na sa dulo na halos nasa kusina na, no? Sana nakikita nyo pa rin po yung tatayo rito sa pulpito. At kung hindi nyo makita, pakinggan nyo na lamang. Amen? Uy, welcome back! After ilang years, parang nakita na kita. Ano? Parang nakita. Ayun. Uy, may mga bago. Praise God. Welcome, welcome. Sa mga nandito. Ayan, sa mga bumalik. Praise God. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Last Sunday, ang ating topic ay patungkol sa problem solving. Yung problem solver natin ay ang Panginoong Jesucristo. Amen? Nagsosolve siya ng mga problema ng tao. May mga hindi kayang solusyonan ng tao na problema, pero sa Diyos nating pinaglilingkuran, sa Kanya ay walang imposible. Yung pinakamahirap na bagay na Kanyang ginawa, na ibinigay ang Kanyang buhay sa cross, ay Kanyang nagawa. How much more yung mga problema mo, kaya niyang isolve yan. Amen? Yun po yung topic po natin nung Sunday. At ngayon naman po, ay hayaan naman po nating pakinggan ang bagong mensahe na maririnig natin na manggagaling sa itatayo ng Panginoon ngayong araw na ito. Sapagkat siya po ay nagre-raise up ng mga preacher, ng mga worker, ng mga
manggagawa ng Panginoon na may pinatunayan na rin sa Diyos. Lahat ng tumatayo sa pulpitong ito, hindi sila basta tumayo lang o tatayo lang na wala silang pinatunayan na pagmamahal sa Panginoon. Amen? Ibig sabihin, respetuhin natin ang lahat ng tumatayo. At ang guest speaker po natin ngayon sa oras na ito ay isang lingkod ng Panginoon. Wala pa yung church. Bible study pa lamang, nandoon na siya. Amen? Ulitin ko. Wala pa tong church na ito. Bible study pa lamang po sa ibang bahay pa lang, nandoon na po tong kapatiran po natin. At sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng mga problema, sa panahon ng kung saan ay para bang pwede mo nang questionin ang Lord. Bakit nangyari? Sapagkat dumating yung panahon na matayan po siya ng anak. At hindi madali yun na isang pagsubok sa kanilang buhay. Pero hindi siya naging dahilan upang give up sa Panginoon. Amen? Bagkus naging way yun upang maglingkod siya sa Panginoon. Hindi lang siya, isinama ang kanyang mga anak. Hindi lang kanyang anak, isinapa pa ang kanyang magulang. Hindi lang kanyang magulang, sinapa pa ang kanyang mga kapatid. Amen? Yun ang ginawa ng Panginoon sa kapatiran po natin ito. Glory to Jesus. Kaya, huwag na po natin patagalin. Kasya pa ba? Ayan. Tawagin po natin ang lingkod ng Diyos na almost kasama po natin ng 8 taon na o 9 na taon, na paglilingkod sa Panginoon sa lugar ng to. Shunammite po siya ng iglesia. Kaya puri ng Panginoon, palakpakan po natin ng Diyos sa buhay ng ating kapatid na Sister Odette. Glory to God. Pagpasensyahan nyo na po ako, mga kapatid. First time ko talaga. Nag-MC lang po ako. Hindi ko po akalain na patatayuin talaga ako ni Lord sa pulpitong ito. Kasi nung malaman ko na patatayuin ako ni pastor para mag-preaching, parang inaas ko yung sarili ko. Tinatanong ko si Lord, Lord, am I worthy? Karapat-dapat ba akong tumayo para sa'yo? Last Thursday, nagbabasa ako ng daily devotion ko. Sumagot si Lord. Sabi niya, worthy ka, anak. Worthy ka kasi mula sa pagiging lost, natagpuan kita at nagpatagpo ka. Hindi ka tumakbo, hindi ka lumayo, marami mang pagsubok ang dumating sa'yo, pero hindi mo ko iniwan, anak. Kaya worthy ka para tumayo sa hapong ito. Kaya palakpakan natin ang Lord. Bago po tayo magsimula, mag-pray po muna tayo to welcome the presence of the Lord. Oh, we lift your name on high, O God. We praise and worship your holy name, Panginoon. Patuloy kami nagpapasalamat sa gabing ito, Panginoon, na kami, O God, ay sasamahan mo, Panginoon, upang marinig, Panginoon, ang mga salita mong ibababa sa gabing ito, O God. Dalangin namin, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoon, ay maging kalakasan namin, Panginoon, sa mga araw pang daraan, Panginoon, sa aming buhay. Continue to open our hearts, O God, upang matanggap namin, Panginoon, ang mga salita mong ito, O God. Hindi lamang matanggap namin, Panginoon, kundi malakaran, Panginoon. Malakaran, Panginoon, at maisabuhay namin at ma-share, Panginoon, sa lahat ng taong makakasalamuha namin, Panginoon. Holy Spirit, we are inviting your holy presence tonight. Come and worship and continue to guide us today sa gabing ito, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pagdakila, pagsambat, pasasalamat. In Jesus' mighty name, amen and amen. Siguro po yung isa sa pinaka-the best na ma-share ko sa inyo about Word of God is His goodness. Kasi sa buong buhay ko, ilang taon na ba ako? Nakalimutan na, di ba? In my 43 years of existence, hindi ko masasabing iniwan ako ni Lord. Sa kabila ng pagiging makasalanan ko, inaamin ko, yung dating buhay ko, yung mga nakakakilala sa akin. Kahit sila pastor, naging open book ako sa kanila tungkol sa dati kong buhay.
Kaya naman pag nagbabalik tanaw ako sa dati kong buhay, nagpapasalamat ako sa Panginoon na hindi niya ako iniwan sa kabila ng mga pagkakasala ko, sa kabila ng katigasan ko ng ulo. Alam niyo ba, dumating pa sa point na nakulong ako dahil sa pagsusugal. 4 days akong nakulong. Kaya naman patuloy ako nagpupuri kay Lord. Minsan may isang kapitbahay kami nagtatanong, sabi niya sa akin, Rodette, sabi niya, paano mo ba nawala yung pagsusugal mo? Anong ginawa mo? Kasi gusto niyang gayahin kung ano yung buhay ko ngayon. Gusto niya ring tanggalin yung pagsusugal. Sabi ko, hindi sa sarili ko kaya ako nagbago. Si Lord ang nagbago sa akin. Hindi ako ang nagbago, kundi si Lord ang nagpabago sa akin. Kasi ngayon, sabi ko sa kanya, hindi ko nababanggitin yung pangalan, ang lagi kong nakafocus ako kung ano yung mabibigay kong kasiyahan, kaluguran kay Lord. Lagi kong iniisip, Lord, tama ba itong gagawin ko? Masisiyahan ka ba kapag ginawa ko to? Malulungkot ka ba kapag ginawa ko to? Kaya laging ang focus ng puso ko yung pagbibigay ng glory and honor sa ating Panginoon. Kaya naman patuloy natin siyang palakpakan. Isa sa may share ko sa inyong word, pagpasensyahan nyo na ako, patawarin nyo ako, meron akong kodigo talaga. Kasi pasensya na po sa first time. We will talk about the goodness of God. God is good all the time. Amen. Isa siguro sa mga parang gasgas na word sa atin, mga Kristiyano, is God is good. Even sa mga maliliit na bata, mga katulad nila Aldwin, nagtuturo sa mga kabataan natin, sa mga youth natin, isa sa mga unang itinuturo sa ating mga kabataan is God is good. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. When we say God is good, He is not half good, He is not partial good, but He is fully good. And God is good all the time. Goodness of God is His character. Hindi kailanman maaalis natin yung character ni Lord na pagiging mabuti. Dumadaan man tayo sa pagsubok, dumadaan man tayo sa problema, ang laging tinitingnan natin yung mga problema, pero lagi nating iisipin, God is good. Kaya natin pinagdadaanan yung mga problema na yan kasi meron learning na gustong makita, na may gustong ipakita si Lord na learning kung bakit pinagdadaanan natin yung bawat pagsubok na yan. Katulad ng mga pagsubok na pinagdaanan ko sa buhay ko, marami akong learning. Sa mga susunod pang sasabihin ko, malalaman nyo yung mga pinagdaanan ko kung bakit ko masasabing God is good. God is good is the truth. Ito yung katotohanan. Lagi natin tatandaan ano man ang mangyari, ano mang pagdaanan natin, patuloy na magiging mabuti sa atin ng Panginoon. Tumalikod man tayo sa Kanya, mag-backslide man tayo sa Kanya, mananatiling God is good. 2,000 years ago, God is good. Hanggang ngayon and forever, God is good. May tatlong truths about the goodness of God. And number 1 is God's goodness extends beyond our time, our generation, and our lifetime. When we say goodness of God extends beyond our time, I'm sure lahat tayo nakakaranas ng kabutihan ni Lord ngayon through our work, through our business, sa pag-aaral ng ating mga anak, sa mga pinagdadaanan natin ngayon, mararanasan natin God is good. Pasensyahan nyo na po ako, hindi ako masyadong maalam talaga sa mga verses. For the Lord is good and His love endures forever. Is it possible, with the blessing that we have today right now, dahil ba sa atin yon? Dahil ba sa gawa natin yon? Kaya nararanasan natin yung mga kabutihan ni Lord sa mga oras na ito. I believe, bunga iyon ng mga pagpipray ng ating mga magulang, ng ating mga kapatiran, ng ating mga pastor at pastora kung bakit nararanasan natin ang kabutihan ni Lord sa mga oras na ito. Hindi sa ating lakas, hindi sa ating talino, hindi sa ating kakayahan,
kung bakit nagtatagumpay tayo. Because, kundi dahil mabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen? What we sow a seed today and you will harvest forever. In due season, we will harvest what we sow. Ano ibig po sabihin nito? Sa pagkakaintindi ko po, kung ano po yung itinanim natin, yun din po yung ating aanihin. Katulad po ngayon na nararanasan ko at ng aking pamilya. Talagang dati, ang utang ko, kabundok, hindi mo na makikita yung ulo ko. Sa laki. Meron pa rin naman hanggang ngayon. Pero God is good. Patuloy siya nagpo-provide para yung utang na yon patuloy na mabayaran. At in due time, in His time, I believe, makakalaya na ako. Amen. Kaya, yung mga nakakaranas ngayon ng lubog na lubog sa utang, kung alam nyo na parang sa pakiwari nyo, hindi na kayo makakaahon, hindi na kayo makakaligtas sa mga na humahabol sa inyo, sa Facebook, sa text. In due time, in His time, pakakawalan niya yan. Pakakawalan ka ni Lord sa mga utang na yan. Pero syempre, bago ka makawala sa utang na yan, syempre kailangan humakbang ka. Humakbang ka sa pananampalataya, humakbang ka kung ano yung gusto ni Lord na hakbangan mo. Dati kasi pag may kailangan ako, kailangan umutang ako. Kailangan ko to Lord kasi wala akong ibang makapagkukunan, pero napakabuti ni Lord. Alam niyo ba, pag naaalala ko yung sinabi ni Pastor na, sis, sabi niya parang lumuhod ka yata kanina sa prayer meeting. Kasi hindi po talaga ako naluhod. Kasi nga yung aking mga tuhod, may osteoarthritis. Pag nakaluhod ako ng matagal, mahirapan na akong tumayo. Pero that time, na meron akong idinudulog kay Lord, talagang lumuhod ako. Lord, parang awa mo na, ibigay mo na sa akin to. Ibigay mo na sa akin to. Itong business na to, Lord. Pero napakatunay na napakabuti ni Lord. Kasi totally wala akong ginawa. Nag-post lang sila ma'am na naghahanap sila ng mga pastry shop na pwedeng magbigay sa kanila ng breads, ng pastries. Tapos yung kapatid kong bunso, sinend lang yung pangalan ko, pati yung page ng aking cake shop. Kung iisipin ko, wala talaga akong ginawa. At kung iisipin ko, si Lord talaga ang kumilos para makuha ko itong business na to na ipinagkaloob niya sa akin. Amen? Actually, 2 hours pa bago ko sinagot si Ma'am Chelsea. Galit na yung kapatid kong bunso. Ate. Pag minsan, di ba, may time na hindi natin hinahawakan yung cellphone natin. 2 hours bago ko sinagot si Ma'am Chelsea na, hello ma'am, meron po. Ganito, ganon. Sa maikling salita, nakuha ko. Napakalaking bagay yung ipinagkaloob ni Lord na ito na business sa amin. Yung last na uwi ni husband, ni Brother Renny, talagang totally na-enjoy namin itong business na to. Actually, ayaw pa nga niyang umalis. Kasi nga, kumikita na kami, nag-e-enjoy pa siya, kasama niya yung pamilya niya, pero syempre may mga bagay na kailangan pang unahin, kailangan maging priority pa rin niya yung pagsakay niya kahit may business na kami kasi nga nag-aaral pa yung dalawang, although tapos na si RJ sa kanyang pag-aaral, may dalawa pa kami na kailangan paaralin namin at may bahay pa na kailangan kaming bayaran. Isa pa rin sa patotoo ko na napakabuti ni Lord at nag-e-extend siya ng kanyang goodness is yung mawala yung bahay namin dito sa Summer Point. Kung iisipin ko, parang tinanong ko si Lord yung araw, nung gabi na dumating, yung nakabili ng bahay. Actually, tiyahin yung nakapunta, unang nakipag-usap sa akin kasi parang natatakot yung nakabili kasi baka daw makipag-away ako. Sabi ko nga sa kanila, buti na lang po na kay Lord ako kasi kung hindi, baka nakipag-away po talaga ako sa inyo. At baka bago ako umalis, sinira ko muna yung bahay. Hindi kasi, ganun naman po talaga, di ba? Kapag wala ka kay Lord, ang nasa isip mo, teka lang, pinaghirapan namin to. Actually, pinagawa na nga namin ng likod. Ready for 3rd floor na yon. Pero, alam mo yung pag na kay Lord ka na,
yung puso mo na kay Lord na wala na yung puso na, ay hindi pwede. Natuto kaming i-let go. Actually, si Renny ang natutong mag-let go na, hindi na para sa atin yan, ma. May inilaan si Lord para sa atin. Kaya napakabuti ni Lord. Dahil inilipat niya kami sa mas magandang lugar. Mas malawak na kalsada. Actually, natatawa ako kay RJ kanina. Sabi niya, ma, pag nagpupunta ako sa Summer Point, nalilitan na ako sa kalsada. Wow, ah! Sabi ko, wow ha? Iba ka na. Hindi kasi talaga napakalawak ng kalsada doon. Kahit mag-double parking yung magkapit-bahay, magkaharap, makakadaan pa rin yung, nung lumipat kami, nakadaan pa rin yung napakalaking lalamove sa gitna. Kaya gano'n na lang din yung tuwa ko na, pero isa pa rin sa challenge ni Lord na nagpunta ako doon kasi parang nire-raise up talaga kami ni Lord doon kasi both sa kapitbahay namin. I'm not against sa mga LGBTQ kasi kapatid pa rin naman natin sila. Kailangan lang nila marinig ang katotohanan. Kaya nagiging challenge sa akin ngayon na, Lord, ano ba yung purpose ko? Bakit ako nandito? Tapos sa mga kapitbahay ko dito sa kabila, puro gay sila, parang 3. Sa kabila naman, nagsasama sila, tomboy at babae. Kaya sabi ko, Lord, paano ko ba maipapakita yung kabutihan mo? Paano kita ma-share sa kanila? Kaya challenge talaga sa akin. Hanggang ngayon, lagi ako nagpipray, Lord, ano ba dapat kong gawin? Ano ba yung gusto mong gawin ko para sa mga taong ito? Kaya nga sabi ni Pastor na, katulad ko, nagbe-bake ako. Actually, hindi pa sinasabi ni Pastor, nagbigay na kami ng mga tinapay sa kapitbahay. Tapos may pumunta na rin na isang kapitbahay doon na, nagugulat kasi sila talaga sa dami ng dinideliver talaga namin. May araw pa na gumagapang na si mama sa sobrang pagod. Dahil nga sa dami ng bread na ginagawa namin. Nagtataka sila. Sabi niya, ma'am, bakit? Talagang huminto siya sa bahay namin kasi nakita niya nag-aano ako sa sasakyan ng mga bread. Sabi niya, ate, sabi niya, ano pong ginagawa niyo? Ba't parang araw-araw na lang mula iba sa umaga, iba sa hapon yung mga dinideliver. Ay, sabi ko, gumagawa po ako ng bread. Sabi kong ganon. Pwede po kayong umorder. At least naging reason. Naging reason para makilala nila na gumagawa ako ng bread. Kaya patuloy ako nagpapasalamat kay Lord sa business na ito na ipinagkaloob niya sa amin. Kaya sa mga nagpipray ng business na gusto nila, huwag kayong mananawang mag-pray kay Lord. Huwag tayong mananawang manalig, manampalataya, and trust Him na kaya niyang baguhin yung buhay na meron tayo ngayon. Katulad ng pagbabagong ginawa niya sa buhay namin. Amen? Number 2 po, His goodness extends beyond our understanding. Isa sa the best na example ng truth na ito is yung story of Job. Kung alam naman natin yung story ni Job, di ba? Man of God din siya, walang kapintasan, palaging nagpupuri kay Lord, pero dumating din sa point na dumaan siya sa pagsubok. Dumaan din sa time na tinanong niya si Lord, Lord, bakit kailangan danasin ko yung mga bagay na to? Parang sa akin din, kasi nung time na nawala si Rainy, yun din yung time na nagbabago na rin ako. Kaya yung time, pasensyahan niyo na po ako pagdating po talaga sa anak ko. Medyo mababaw po talaga ang luha ko. Kaya sabi ko sa kanya sa hospital na nag-dying si Rainy. Actually, nag-hope pa ako na gagaling siya. Kasi kinakausap pa kami ng doktor na tatanggalin na yung life support niya, na kailangan, pwede na siyang huminga na sa sarili niya. Kaya hindi namin ine-expect na on the 6th day, babawian siya ng buhay. Alam niyo yung time nandun ako sa labas, hindi ko siya tinitingnan. Kasi hindi ko, alam mo yun, pag nanay ka, hindi mo kayang tingnan yung nangyayari sa anak mo. Nagagalit nga sa akin si mama noon na, wag ko daw tanungin si Lord kung bakit nangyayari yung mga bagay na to. Dahil parang wala tayong karapatan na magtanong. Pero sabi ko, hindi. Sabi ko, natanong kay the Lord, nagbabago naman na ako Kasi yung time na talaga yung transition ng pagiging, kasi kung tatawagin niyo ako dati, lukewarm Christian. Monday to Saturday, nasa sugalan ako. Sunday, doon lang mo matatawag na Christian ako.
Pero simula nung yun nga yung mangyari na nahuli ako sa sugalan, doon yung turning point na nagbago talaga ako. Kaya nagtataka ako, sabi ko, Lord, nagbabago naman na ako. Sabi ko ganun, bakit kailangan kong danasin to? Bakit kailangan mangyari to? Sabi ko, tanong ko sa kanya, pero napakabuti ni Lord kasi sinagot niya rin ako kaagad. Yung last day ni Rainy sa kanyang burol, binigay ni Lord yung word sa akin na ako yung may hawak ng buhay, kaya ako rin yung may karapatang kumuha nito. Na-learn ko rin na i-value yung life na binigay niya sa akin. Na hindi dapat masayang yung buhay na ipinagkaloob niya sa atin para lamang tayo mapunta sa apoy ng impyerno. Napakabuti ni Lord na ipinakita niya sa akin yung katotohanan na hindi tayo magiging lifetime dito sa mundo. Pinaka-importante pa rin yung kaluluwa natin, yung espiritu natin, kung saan tayo pupunta. Isipin nyo na lang, nagrereklamo tayo na napakainit sa Pilipinas, paano na lang pag nasa impyerno tayo? Di ba? Minsan, naranasan ko nga, minsan dumaan sa may Ayala, yung Ayala Bridge sa ilalim. Grabe ang sobrang init. Alam mo, kausap ko yung kapatid kong pangatlo, bihira din siya magsalita about Jesus, pero sabi niya, Tol, di ba, ang init. Paano na lang pag nasa impyerno tayo? Kaya ayoko rin mapunta na impyerno. Kaya natutuwa ako na kahit akala ko wala siyang ganong mindset, meron pa rin pala. Kaya praise the Lord. Sana, sabi ko nga sa kanya, sabi ko sa kanya, sana one time makasama ka rin namin. Sabi niya, te, may Lord naman ako kahit hindi ako nagsisimba. Sabi ko, hindi pwedeng ganon kako. Sabi ko, kapag may Lord ka, dapat nagsisimba ka. Hindi pwedeng, may Lord naman ako, nagpe-pray ako, hindi pwedeng ganon. Dapat kailangan, pag may Lord tayo, nakikita ng lahat ng tao na nakapaligid sa atin, na binago tayo ni Lord, kasi may Lord tayo. Amen? I believe maraming blessing na tayong natanggap this year, 2024. But we continue to pray and hope that many will come to the last quarter of the year. All our sufferings, all our pain is not meaningless. Katulad nga ng sinasabi ko, di ba? Lahat ng mga pinagdadaanan natin ngayon, lahat yan may learning. Lahat yan may pinapakita si Lord sa atin kung bakit dinadanas natin yan. Pero kung ang dinadanas mo yung sakit dahil may bisyo ka, huwag mong tatanungin si Lord. Kasi ikaw may kasalanan nun. Biruin mo, nagkaroon ka ng cancer kasi naninigarilyo ka, tapos tatanungin mo, Lord, why me? Parang di ba parang napaka ipokrito naman na, Lord, why me? Naninigarilyo ka umiinom ka, kaya ka nagka-cancer, kaya huwag masisisihin si Lord. Walang ganun na. Pero kung naglilingkod ka naman kay Lord, at dumadaan ka sa mga pagsubok na to, may learning na ibinibigay si Lord sa atin kung bakit natin pinagdadaanan to. Amen? Ba't to? Grabe tawa mo, Maya. Then, ang pangatlong truth about God's goodness is, God's goodness extends beyond our sin and shame. Amen? Na kahit tayo'y makasalanan, kahit nasa komunoy tayo ng putik ng kasalanan, tunay na napakabuti ni Lord. Katulad na lang ng ginawa niya sa akin. Akala ko di na talaga ako makakaahon Akala ko hanggang doon na lang ako. Pero napakabuti ni Lord kasi pinagkalooban niya ako ng asawang grabe. Hindi ko na masabi kung yung bait niya 1 million times ba o ano. Yun yung sinasabing may helmet sa ulo. Oo, hindi nababasag yung helmet niya sa ulo. Kasi tinatanong ko siya Papa, ilan ba yung helmet mo sa ulo? Ay, hindi nababasag to. Kaya sabi ko nga, Lord, napakabuti mo. Kasi kung ibang asawa yung ipinagkalob mo sa akin, sa dami ng kasalanan na ginawa ko sa kanya, sa dami ng perang pinakawalan ko dahil sa pagsusugal ko, dumating pa ako sa point na nagkakasino ko. Kung bibilangin ko siguro milyon yung aking napatalo. Pero tunay na napakabuti ni Lord kasi naging extension si Renny ng kanyang love para sa akin. Kaya naman, sa mga dumadaan sa mga ganyang senaryo ng kanilang buhay, pray lang ng pray.
At huwag tayo magsasawang manalig at manpalataya kay Lord na kayang baguhin ni Lord yung pinakapangit na pagkatao natin. Papalitan niya yan ng bago. Katulad ng sinasabi ni Pastor, hindi na ako pwedeng gamitin dito sa Summer Point. Kasi nga basang-basa na ako eh. Pero yung mo pa nakita si Rodette, ay yan yung ano eh. Yan yung ano, yung nahuli sa sugat. Sino nga ba namang maniniwala sa akin, di ba? Pag preach ko yung gospel ni Lord sa kanila, parang walang maniniwala. Kaya totoo yung sinasabi ni Pastor, dinala ko ni Lord sa bagong lugar, dahil bagong identity, bagong character, yung aking ipakikita doon. Amen? Amen. Natutuwa po ba kayo sa sinasabi ko dito sa... Where is our focus today? Nakafocus ba tayo sa mga problema natin ngayon? Sa mga pinagdadaanan natin ngayon? When we focus on the goodness of God, it will alter or change our situation. Amen? It will change our perspective. It will change our situation that we are facing. Kasi pag patuloy tayong magpapadala sa anxiety, sa worriness, sa fear, magpapanik tayo kan Lord, ano bang gagawin ko? Andito na yung maniningil ko. Lord, ano na? Pasukan na naman. Enrollment na naman ng mga bata. Ano bang gagawin ko? Pero when we focus on the goodness of God, at alam natin na may gagawin si Lord, may ibababa siyang solusyon sa lahat ng problemang kinakaharap natin. We just continue to trust Him at gawin yung mga bagay na gusto niya para sa atin. Amen? All the promotion, success, blessing, breakthrough that we have is the result of the goodness of God. Hindi sa sarili nating lakas, hindi sa sarili nating kakayahan o talent na meron tayo kung bakit tayo nakakatayo ngayon. Nandito, I believe, kaya tayo nandito kasi nararanasan natin yung goodness, faithfulness, and love ni Lord sa atin. Amen? Pagpasensyahan nyo na po ako, may kodigo po talaga. Sa mundong itong totoong mahirap, totoo naman po talaga mahirap, napakahirap mamuhay sa mundo na nakakatayo at nakakatingin kay Lord. Hindi ako perpekto, may mga pagkakataon pa rin na napapansin ko nga ngayon medyo, pag gumagawa ako, medyo mainit ang ulo ko. Pero pag na kay Lord ka, nakikita mo nakikita mo yung mga bagay na may mali sa'yo. Kaya pag Lord, patawad, medyo naging yata ako sa pagkakataong ito. Parang naging mainit yung ulo ko dahil nga sa maraming ginagawa. Tunay na napakabuti ni Lord kasi pinapakita niya yung mga bagay na dapat kong baguhin sa sarili ko. Sa mundong itong totoong mahirap at kabi-kabila ang haharapin nating mga problema at pagdurusa. Subalit totoo rin na sa kabila ng lahat ng ito ay may Diyos na walang hanggan ang kabutihan. May we reminded of the goodness of God, which is much, much greater than our most difficult circumstances. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang verse po yung iiwan ko sa inyo, isa po to sa mga life verse ko. Awit 34:8. Tingnan mo at lasapin ang kabutihan ni Yahweh. Mapalad ang mga taong tunay na nananalig sa Kanya. Amen. Kaya lahat po tayong lahat ay pumikit. Lord, tunay na kay buti-buti mo, Panginoon. Walang oras, walang minuto, walang segundo, Panginoon, na hindi namin nararanasan, Panginoon, ang iyong faithfulness, ang iyong goodness, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoon. Lord, maraming salamat, Panginoon, na sa kabila, Panginoon, ng aming karumihan, sa kabila ng aming mga pagkukulang, Panginoon, ay patuloy ka pa rin nandyan, Panginoon.
patuloy na gumagabay sa amin. Patuloy na kami, Panginoon, ay binibiyayaan at pinagpapala, Panginoon. And for that, O God, humihingi po kami ng kapatawaran, Panginoon. Humihingi po kami ng kapatawaran sa lahat ng mga pagkakamaling nagawa namin, Panginoon. Sa mga pagkakataon, O God, na nag-doubt kami, Panginoon. Sa mga pagkakataong question ka namin, Panginoon. Sa mga pagkakataong kami nagreklamo, Panginoon, sa mga sitwasyon na kinakaharap namin, Panginoon. Even, O God, sa mga pagkukulang namin sa iyo, ay patuloy po kaming humihingi, Panginoon, ng kapatawaran, Panginoon. Linisin mo po kami, O God. Hugasan mo po kami ng iyong banal na dugo sa gabing ito, Panginoon. Lord, lalabas kami, Panginoon, ng lugar na ito na bitbit namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig, O God. Bitbit namin, Panginoon, ang iyong kabutihan. Bitbit namin, Panginoon, ang kagalakan. Bitbit namin ang pag-asa, Panginoon. Bibitbitin namin ang iyong pangalan, Panginoon, at ihahayag ka, Panginoon, sa lahat ng tao, Panginoon. Patuloy ka naming ihahayag na mabuti ka, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Patuloy naming ihahayag, Panginoon, na dakila ka't makapangyarihan sa lahat. Thank you for being our way maker. Thank you, Lord, sa lahat ng kabutihan mo, Panginoon. Walang hanggang papuri, pagsalamat, Panginoon, ang aming handog sa gabing ito para sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy mo pong buksan ang aming mga puso, Panginoon, sa mga bagay na gusto mo pong matutunan namin, kaya namin pinagdadaanan, Panginoon, ang mga problemang ito, God. Lord, in your due time, Panginoon, we believe, Panginoon, na ito'y matatapos, Panginoon. In your perfect time, O God, we will harvest what we sow, Panginoon. Hindi masasayang, Panginoon, ang mga itinanim naming buto, Panginoon, kundi ito'y lalago, Panginoon. Lalago, lalaki at mamumunga, Panginoon, ng marami, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Walang hanggan, Panginoon, ang iyong kabutihan, Panginoon. Lord, patuloy ka naming maranasan, Panginoon. Patuloy namin, Panginoon, na maranasan, O God, ang iyong walang hanggang kabutihan, O aming Panginoon. Patuloy, O God, na maihayag ka namin, Panginoon. Continue to be, Panginoon, na maging living witness kami, O God, ng iyong kabutihan, Panginoon. Papunta sa mga tao, Panginoon, na gusto mo ring maranasan ang iyong kabutihan, O God. Maabot namin, Panginoon, ang mga taong gusto mong abutin mo, Panginoon. Hindi lamang kami, Panginoon. Hindi lamang kami, O God, na makaranas ng iyong kabutihan, kundi ang buong mundo, Panginoon, ang buong sangkatauhan, O God. Lord, we pray for each every one of us, O God, that you continue to give us strength, Panginoon. Continue to give us courage, O God, na magpatuloy, Panginoon, sa pananalig at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lord, in your mighty hands, O God, we place our family, Panginoon. We place in your hand our work, our business, Panginoon, ang aming mga youth, Panginoon, ay inalalagay namin sa iyong mga palad, Panginoon. Patuloy namin, Panginoon, malakaran, Panginoon, ang daan na patungo lamang sa iyo. Hindi magiging, alam namin, Panginoon, na hindi madali, Panginoon, ang daan na patungo sa iyo, Panginoon. Pero hindi kami, Panginoon, hindi namin, Panginoon, ile-let go ang mga kamay mo, Panginoon. Patuloy mo po, Panginoon, hawakan ang aming mga kamay, papunta sa katagumpayan ng aming mga buhay, Panginoon. Patuloy mo pong hawakan ang aming mga kamay, Panginoon, papunta sa lugar kung nasaan ka ngayon, Panginoon. Lord, we want to be with you, Panginoon. Sa muli mong pagbabalik, Panginoon, ay madatnan mo kami, O God, na patuloy na nananalig at nananampalataya sa iyo, Panginoon. Hindi masayang, O God, ang buhay na ipinagkaloob mo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Lord, we will never let you go, Panginoon.
Hindi na kami muli pang papayag, Panginoon, na mawala sa piling mo, Panginoon. Hindi na kami muli pang papayag, Panginoon, at magpa-backslide, O God. Lord, ilang beses na namin napatunayan na napakasayang mamuhay ng kasama ka, Panginoon. May mga pagsubok o problema man, Panginoon. We know, O God, na lahat ng ito'y makakaya namin because we have a living God. We have a faithful God. We have a good God. Maraming salamat po, Panginoon. Maraming salamat, O God. You are good. You are good. And your mercy is forever. Your kindness leads me to repentance. Come on, back up, worshiper. Your goodness. All of the back up, worshiper. Sound, please. Back up, worshiper. Lift up your hands. Habang inaawit natin itong awiting ito, tulad po ng sinabi ng ating kapatid kanina, bagamat hindi ko kayo pinapaluhod sapagkat masikip ang lugar na ito, nung panahon na siya'y bigat na bigat sa kanyang problema, halos meron siyang hinihingi sa Panginoon na kinakailangang maibigay ng Diyos upang makatulong sa kanyang pamilya, sa iglesia, at sa marami pang tao. Nahirapan siyang lumuhod, pero nag-take siya ng risk na nalangin, iniyak sa Panginoon ang dapat iiyak. At sinagot siya ng Panginoon. Sa mga oras na ito, maaaring ikaw ay meron ding problema pasaning pinapasan. Hayaan mong makita ng Diyos. Seryoso ka sa solusyon sa problema mo. Ipakita mo sa Panginoon, Lord, ibigay mo to sa akin. Lord, have mercy on me. Kailangan ko ng sagot mo, ng tulong mo. Kahabagan mo ako, Panginoon. Masakit ang kanyang tuhod nung panahon na yon. Niluhod niyo pa rin, pero hindi ko sinasabing lumuhod kasi masakit. Ang ibig ko sabihin, yung eagerness, yung kaseryosohan sa solusyon sa problema nila.
Maaaring ikaw, seryoso ka ba sa solusyon sa problema mo? Anong solusyon ang gusto mo? Then makita ni Lord ang kaseryosohan sa part mo. Lord, kumakatok ako sa trono mo. Pakinggan mo ang panalangin ko. Kahabagan mo ako. Kaabagan mo ako. At habang inaawit natin itong awiting ito, manalangin ka sa Panginoon. Sinabi niya, ang mga napapagal lumapit sa Kanya. Manalangin ang mga nangangailangan. Binubuksan ng Diyos ang langit. Pinapakinggan ang mga iyak ng Kanyang mga anak. Habang ito'y ating inaawit, pray to the Lord. Ano ang itutulog mo sa Kanya? Ano? Hallelujah. Your kindness leads me to repentance. Habang nananalangin ang bawat isa at habang naman umaawit ang mga worshiper ng Panginoon, itulog mo sa Diyos ang bigat ng problema mo. Come on! Tulog mo sa Panginoon ang mga iyong kabigatan. Naririnig ng Panginoon ang iyong mga daing. Ang iyong mga panalangin hindi siya bingi upang hindi marinig ang iyong mga panalangin. Nakikita niya ang iyong mga problema ang pinagdadaanan. Alam niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Siya'y mahabagin at maawain. Siya'y mabuti. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat dakilang Diyos. Meron kaming Diyos na nalalapitan, natatakbuhan. May Diyos kaming sumusolusyon sa aming mga katanungan sa buhay. Salamat, Panginoon, ang iyong mga anak na naririto, na nananalig, na sumasampalataya sa iyo. At ikaw ay nangangako at patuloy na nangangakong hindi mo iiwanan ang lahat ng mga nananalig sa iyo.
At ni minsan wala kang binabayaan sa lahat ng mga nananatili sa iyo. At narito kami, nagagalak sapagkat mayroon kaming Panginoon na nagbibigay sa amin ng pag-asa. Purihin ka, Panginoon. Luwalhatiin ka. Pagpalain mo ang aming mga kapatid sa kanilang pag-uwi, sumakanilang kapayapaan at solusyon sa kanilang mga katanungan, sa kanilang buhay. Purihin ka, dakilain ka, and all the people of God, everybody say, Amen. Sinabi ng ating kapatid kanina, yung wala daw siyang ginawa, pero may nakita pa rin akong ginawa niya. Iniluhad niya kay Lord ang problema niya. Amen? Nung niluhod niya kay Lord yung problema niya, doon kumilos ang Panginoon. Hirap man siyang lumuhod, nag-take siya ng risk kasi seryoso siya sa solusyon sa problema ang kinakaharap nila. At sinolusyonan ng Panginoon. At nung sinolusyonan, ngayon, hirap na ngayon sila sa blessing ni Lord. Sila na yung sumusuko sa mga pagpapala. Bunga ng maraming mga orders sa kanilang sa negosyo. Kaya nga, kapag ang Diyos ay nagbigay ng pagpapala sa buhay mo, ikaw na yung parang susuko. Kaya mo bang i-handle ang blessing ni Lord? Oo. Amen? At nai-handle nila sa kabila ng kabisihan, every Sunday nandito sila. Purihin ang Panginoon. Walang pumalakpak. Glory to God. Amen? Glory to Jesus. At yun lamang po, tawagin po natin ang ating MC sa mga oras na ito para po sa giving natin and sa closing prayer. Amen po. At yun po, grabe po ang ginawa ng Lord at sa kabutihan po ng Lord, kaya po tayo nakakapagpatuloy. Amen? Amen. Sige po, hayaan po natin na sa time naman na po to ay tumako po tayo sa ating tithes and offering. Amen. Huwag po nating isipin na yung tithes and offering po natin is sa church po siya napupunta, sa bill, sa anuman pong. Pero yung hindi po nakatingin po ang Lord dun sa amount po na dinadala natin sa Kanya. Amen. Nakatingin po ang Lord dito po sa heart po natin. Kasi kung isipin po natin, nakatingin po ang Lord dun sa amount, hindi po siya nakatingin dun. Sobrang dami pong riches ng Lord. Amen. Ang tinitignan sa atin ng Lord, yung heart natin na, Lord, ito po yung offering ko, ito yung tithes ko, binibigay ko to sa'yo ng buong puso ko, ito yung offer ko, ito yung kaya kong i-offer sa'yo. Kaya hayaan po natin sa oras na to ay i-open po yung heart natin sa tithes and offering dahil ito po ay para sa Lord. Amen? Amen. At hayaan po natin yung mga tithes natin, napakalaki po ng naaabot niya. Malaki po yung kapalit na binibigay po ng Lord. Hindi lang po to in terms po ng penny po, in terms ng money, hindi po yun eh. Yung health po na binibigay po sa atin ng Lord, yung protection po, yung future po na hinahanda po sa atin ng Lord ay kulang po yung penny po, kulang pa po yung penny na binibigay po natin para sa Lord kasi sobra-sobra po yung kaya pong ibigay sa atin ng Lord na abundance. Amen? Amen. Sige po, at hayaan po natin, pag-pray po natin ng tithes and offering kasama po ang ating closing prayer. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Hawakan po natin ang ating mga tithes and offering sa oras na ito. Oh Lord, we glorify you, Lord God. We glorify your name. Thank you, Lord, for your goodness, Lord God. Thank you, Lord, for your faithfulness, Panginoon. And today, Lord God, thank you, Lord, for the privilege na binigay mo sa amin, Lord God, to bring our tithes and offering, Lord God, to bring our sacrifices, Lord God, to bring our heart today, to bring our life today, Lord God, sa lugar na ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, ang aming tithes and offering, Lord God, will bring, Lord God, abundance, Lord God, will bring, Panginoon, nakasaganaan, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, ang mga tithes and offering na ito, Lord God, will destroy poverty, Panginoon, will destroy every curses, every generational curses. And hayaan mo, Panginoon, sa lugar na ito, Lord God, bless each and every one of us.
place, Lord God, our future, Panginoon, our work, Lord God, our businesses, Lord God, our future, Panginoon. Hayaan mo sa lugar na ito, Lord God. Hayaan mo na magpatotoo ang bawat isa, Lord God, ng iyong kabutihan, Lord God, ng iyong breakthrough, Lord God, sa buhay ng bawat isa, Panginoon. We declare today your goodness, Panginoon, your faithfulness upon us, Lord God, your protection upon us, Panginoon. We declare, Lord God, your abundance to each and every one of us, Lord God, na malasap namin, Lord God, ang iyong kabutihan, Lord God. Maranasan namin, Lord God, ang iyong pangako, Panginoon. Hindi lang maranasan, Lord, kundi malakaran namin, Lord God, ang iyong pangako, Panginoon. We thank you, Lord God. We thank you, Lord. We thank you for this privilege, Panginoon. Salamat, Lord God. And as we depart, Lord God, in this place, Lord God, hayaang samahan kami, Lord God, ng iyong pong banal na dugo, Lord God, ng kapayapaan, Lord God, ng kagalakan, Panginoong Jesus. Salamat, Lord God, sa lugar na ito, Lord God. Cover us with your precious blood, Lord God. Let your mighty angels cover us, Panginoon. Salamat, Lord, at hayaan mo, Lord God, na babalik kami, Lord God, sa susunod na linggo, Panginoon, na puno-puno ng kagalakan, Lord. Punong-puno ng katagumpayan, Lord God. Punong-puno, Lord God, ng testimony, Panginoon. Salamat, Lord God. We glorify you, Lord. We honor you, Father God. Ito pa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Amen. At sa hapon na ito at sa gabing ito ay bago po tayo umuwi at batian po natin ang ating kapatid.